Hi, ako po si Dr. Roberto A. Chacon Jr., isa po akong Provincial Government Assistant Department Head sa Province of Sorsogon at isang practicing surgeon. Ako si Agnes Makagaling, BHW ng San Mateo, Rizal. Gusto kong malaman kung paano pa mapapalawig ang universal healthcare dito sa Pilipinas. Sa podcast na ito, malalaman po ninyo at aming mabibigyang diin ang importansya ng PhilHealth Yakap at ang benepisyo na maibibigay nito sa ating mga kapwa Pilipino. Welcome muli sa Cheese Whiz, Usapang May Laman. Pag-uusapan natin ngayon yung aplikasyon ng Universal Healthcare. Marami siguro hindi nakakaunawa ng Universal Healthcare. Mas kilala to ng marami sa no balance billing o sa zero balance billing. Pero higit pa ron ang totoong ibig sabihin, buod at saka saklaw ng tinatawag nating Universal Healthcare na matagal nang pinasang batas ng Kongreso na dapat sumaklaw para sa ating mga kababayan saan ka man matagpuan dito sa ating bansa. Wala pang international universal healthcare natin tulad ng Singapore. At sa usaping yan, mga kapiling natin, ang aking kasamahan dati sa lalawigan ng Sorsogon, okay na governor, si Dr. Robbie Chacon. Hi Doc, how are you? Hi, Sen. At mga kasama din natin isang BHW sa San Mateo, Rizal. Pero taga saan ka uli, Ma'am Agnes? Taga Oriental Mindoro. Layo naman ang inabot mo. Napangasawa ko lang taga San Mateo, Rizal. Yung mga kasama natin si Ma'am Agnes sa BHW para pag-usapan naman natin yung aplikasyon, sabi ko nga, coverage ng UHC, Universal Healthcare, lalong-lalo na sa mga barangay kung saan rektang nararamdaman dapat yan ng ating mga kababayan. Long time no see, Doc, ha? Kumusta ka? Ikaw, Sen. Kumusta? Matagal na ako din nakaka-uwi. Sorry, Ma'am Agnes, matagal kami din nakita nito eh. Nagkasama kami ng governor ako noong 2019 to 2022. Na taon pa, pandemic nun. So, doktor siya, sa marami kaming kailangan gawin at hanapan ng solusyon noong mga panahon yun na unang beses kinaharap ng marami sa atin. Kahit ikaw, noon. BHW ka na ba noon sa Yes, Mateo? Sen. Opo. O yan, di ba kakaiba yung buhay natin ng pandemic, di ba? Yes, Sen. Opo. Kung saan marami din naman kami nagawa. At kabilang na rito, yung Universal Healthcare Law. Dahil bago pa lang yung konseptong yun at wala pa masyadong nakaunawa. Nasaan na ba tayo doon ngayon, Doc? Kamusta na? Isa tayo sa mga una noon, ha? Naalala mo? Yes, sir. Nung nagsimula tayo niyan, way back nung governor ka po. At up until now, no, local health systems maturity level, kumbaga ng universal healthcare. Isa po ang Sorsogon sa mga nangunguna sa implementasyon ng UHC. Kahit malayo kami. Ganyan si Doc Chacon. Para ibahagi yung karanasan namin doon. Tawag na sa UHC. Para yung mga pagkakamali natin, wag na nilang pagdanan. Para yung mga natutunan namin, makuha na nila mula sa amin na hindi kailangan pang mahirapan tulad ng hirap na dinanas namin noon. Guidelines mo, Sen. No? Pero bago yan, Sen, kamusta ka ngayon? I believe, yung stress level mo sa impeachment ngayon. Wala, mababa. Alam ko, normal yung laboratories mo, Sen. Pero how do you cope with yung sa stress mo? Okay naman, Doc. 3 beses sa isang linggo lamang naman yung impeachment trial. Habang nagtatagal, siyempre nasasanay yung mga abogado, nasasanay kami, yung mga senator judges, nasasanay ako, yung presiding officer. So, mas nagiging smooth yung takbo. Mas nawawala na yung mga away, bangayan, estimahan. Bagaman minsan ay meron pa din sa dulo. Ang hamon para sa aming lahat, mapakitang patas at parehas yung pagdinig at anumang paghusga ang gawin ng Senado, dapat nakabata yon sa ebidensyang pinresenta. Pero matagal pa yon. Siguro mga October pa yon, November pa bago matapos yon at magpasya ang Senado kaugnay sa isyong ito ng impeachment kay VP Sara. Sen, regarding to sa transcript yesterday, bakit hindi siya pinatuloy? Ikaw, Doc, kung magaling kang abogado, doktor, may mga teknikalidad din kung hindi mo na itatanong. Surgeon namin siya sa Sorsogon. May mga komplikadong bagay din sa larangan ng batas. Alam ko, hindi kami dapat stricto, pero may karapatan yung akusado na kailangan naming pangalagaan at protektahan. Ika nga, the right to be presumed innocent. Medyo komplikado lang. Susubukan kong pasimplihin. Halimbawa, Agnes, Apa. may nakita ka, may napanood ka, may narinig ka, may nalasahan ka. Yun lang ang pwede mong testifyan. Yung hindi mo nakita, nalasahan, naamoy, napakinggan, wala kang pwedeng sabihin doon bilang testigo. Ang tawag doon, pag ginawa mo yun, hearsay na. Pero pag narinig mo si Doc Robbie magsalita at magsabi na, "Hoy, ang ganda niya," pwede ka magtestigo na sinabi niya yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin maganda talaga yung nakita niya. Kasi hindi mo naman nakita eh. Siya lang yung nakakita nun eh. Siya lang po. Pero na narinig mo si Doc Robbie sinabi ni Doc Robbie maganda raw siya. Hindi mo siya nakita kung sino man siya. Kunwari ako. Oy, ang macho niya. Pwede mo. Hindi mo ako nakita. Yes po. Pwede mong sabihin dahil personal mong narinig na sinabi niya. Pero dahil hindi mo nakita yung nakita niya na maganda man o macho o kung ano man, hindi mo pwedeng sabihin macho o maganda yung nakita niya. Pero pwede mong sabihin, narinig ko si Doc Robing sinabi yun. So ganun din yun. Na nangyari yung testimonya, na nasabi yung
Napanood naman ng karamihan yung nangyari sa Senado. Yung mga hearing, yung mga pagdinig, yung sinabi ng testigo, narinig nating lahat yon. Pero kung totoo ba yung sinasabi ng mga testigo, ibang bagay yun. Hindi tayo pwede tumestigo doon. Wala naman tayo dun sa nakita ng testigong nagtetestify. So yun yung masalimot na napaka parang nipis na pagkakaiba na ginawa namin kahapon. Kinilala namin na may TSN, na may hearing, pero hindi namin tinatanggap na totoo lahat ng sinabi doon sa hearing na yon. Kailangan pa rin patunayan yon at kailangan pa rin dumaan sa proseso ng pagpapatunay ayon sa rules of court. Ayon sa impeachment rules din. Balik na rin tayo sa usapin. UHC. Sa SONA ng Pangulo, sinabi niya na no balance billing, zero balance billing ang layunin ng pamahalaan, di ba? Kaugnay sa universal healthcare. At siya ang kauna-unahang presidente, kung hindi ako nagkakamali, na binigyan ng pagpapahalaga ang tinatawag na preventive healthcare. Di ba, ika nga, mas murang pigilan ka magkasakit kaysa gamutin ka kapag ka may sakit ka na. Ano ba yung programa ng gobyerno ngayon, Doc, na pinapatupad kaugnay hindi lamang sa UHC, sa preventive healthcare na tinatawag? Actually, ang PhilHealth ngayon meron tinatawag na YAKAP. Ang PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan program ay actually kung maalala mo sen nung time mo nung Governor Sorsogon, meron PhilHealth Konsulta. Actually, ang PhilHealth Yakap ngayon ay mas pinalawak na konsulta program. Basically, it's a outpatient benefit package na kung saan yung pasyente magkakaroon ng libreng konsultasyon. Liwanagin natin, Doc. Ang covered lang kasi ng PhilHealth noon ay inpatient. Kapag ka ikaw ay na-hospital, covered ka ng PhilHealth. Pero kapag ka ikaw ay nagkonsulta lang, let's say meron kang diabetes, hypertension, high blood, di ba? Hindi saklaw ng PhilHealth package at benefits yun. Ngayon, saklaw na siya. Actually, sa history niyan, way back 2000, meron. Pero hindi siya kasing popular at mas successful ngayon. Dati meron, way back 2000, meron din primary care benefit package. Pero in-evolve nila na mas maganda up until nung konsulta na mas maganda na yung guidelines and mas na hindi malaki naman ang nga sala. nirelease sa atin noon eh. Di ba? Yun ang actually maraming usapin tungkol sa PhilHealth. Pero sa totoo lang, napakarami ng pera ng PhilHealth. Kaya may taon na hindi dinagyan muna ng pera dahil gusto namin gamitin ng PhilHealth yung pera nila. Lumalaki lang ng lumalaki. Lumalago, ini-invest nila, imbis na ini-invest sa kalusugan ng tao. Pinapakita nila sa stock market, sa bonds, kung saan-saan, imbis na i-invest sa kalusugan ng tao, pag nawala, pag namatay yung tao, nagkasakit yung tao, yun yung naging issue sa PhilHealth sa mahabang panahon. Tama kasi, preventive ang layunin or ang goal ng ating PhilHealth Yakap. So magkakaroon ito ng enrollment ng bawat person or bawat tao sa isang pamilya and magkakaroon ng libreng konsultasyon. Dito rin pumapasok yung libreng cancer screening or sa mga... When you say libreng konsultasyon, libre sa punto de vista ng pasyente, pero yung ospital na gagawa niyan, o sa kaso natin, yung Provincial Health Office, babayaran ng PhilHealth. Yes po. Ah. That's 1.7 per person po. So, Per year. Per year. Dito rin papasok yung programa ng PhilHealth, yung PhilHealth gamot. Kasi after consultation, kung ma-diagnose na hypertensive or pataas ng cholesterol or diabetic, syempre may libreng gamot po to. Ito na yung PhilHealth gamot. Iba pa yan sa yakap. Iba pa. I mean, under siya ng yakap. Kasama sa 1,700 yan kada Yes po. taon. Yes po. Yung PhilHealth Yakap ngayon is sa Sorsogon, actually maganda yung implementasyon natin yan. Yan. Out of, di ba, ang population natin sa mga 890,000. Roughly, 900. So, sa atin ngayon, nasa 328,000 ang registration natin or enrollment. Malaking bagay dito yung programa ng PHO, ng governor na makausap lahat ng LCEs na para ma-enroll and mapalawak pa ang knowledge or bagay yung pagkakaalam ng mga tao dito sa programang Yakap. Na may ganito. Kasi isa yun sa mga challenge ngayon no? Kasi hindi po lahat alam na may ganitong programa lalo na sa probinsya po. Alam mo naman po, meron po tayo sa areas sa province na mga GIDA na and mga nasa coastal areas, yan po yung mahirap maabot. Kaya sa registration, malaking bagay po ang LCEs po natin, ng mga mayors and ng governors. LCE is Local Chief Executive. Yes po, yes po. Through the PhilHealth Yakap, meron po tayong tinatawag dyan na cancer screening rin. Dati sa konsulta, wala to eh. Wala po. Sa PhilHealth Yakap, yung cancer screening like for breast cancer. So and para for- maaga mo malaman. Yes po. So Early detection, di ba, is easier to cure. Yes po. So meron ng ganun na programa sa Yakap na covered ang cancer screening. Buong Pilipinas na ba ito, Doc? Yes po. Yes po. Yes. Aber nga, Yes. sa inyo, sa Rizal, Meron na rin po kami yakap sa mga accredited na RHU, then clinic, mga yakap accredited clinic. pero hindi lahat ng RHU o lahat na ng RHU. Lahat na po ng RHU ng San Mateo, accredited na po ng yakap. Basta yung pinaka LGU ano namin, Super Health kung tawagin
Sige, sabi basta ko. pag-aari ng gobyerno, accredited na yun. Yes po, Sen. So, probinsya man o LGU man, Yes po, Sen. covered na siya. Yes Paano po, yun Sen. sa private hospitals? Pwede mag-avail, pwede mag-apply ang private hospitals para maging yakap Yakap accredited. accredited. Sa sustainability. Halimbawa, takot ba sila na dumugin sila ng maraming tao? Gusto ba nilang manatiling social sila na pangmayaman lang sila na hindi masyadong masikip? Magnus, kasama ba yun? Tingin mo? Siguro, Sen. Kasi po, siyempre, dudumugin niya ng mga Kasi tao. kita pa rin yun kung... Opo, kita pa rin yun ng private hospital kung sakali po. Kaya lang, syempre, yung mga mamamayan natin or yung mga nasa medyo mahihirap natin, dudumugin yung private. Kasi private yun eh. So, Mas pipiliin pa rin, tama ba ako? Mas pipiliin pa rin nila yung private kesa public. Public. Dahil sa kaisipan madalas sa doc, di ba? Kahit naman sa atin, di ba? Na ang private mas magaling, ang private mas maayos. social, parang ganun. Di Social. ba? Siguro exception lang na klaro ay halimbawa PGH. Di ba? Kidney, Heart Center. Bagaman Wala public heart ito, center. takbuhan talaga ng mga tao na ang tingin nila dyan, magaling pa o kapantay ng private, quote-unquote. Pero sa pangkalahatan, mas pipiliin ng tao, Ma'am Agnes, ang private. Syempre, Sen. Bakit na? Dahil lang masosyal ko naman Ang servisyo. think ng tao, Sen, siguro nga, dahil inisip nila, mas magaling yung mga doktor doon. Kaya sila doon pupunta. Pero Compare sa hindi mga palagi, ha? Hindi palaging ganun. Maraming magagaling na doktor sa public public. hospitals. Opo, Sen. At dahil mas marami silang pasyente inaasikaso, mas malawak at malalim ang karanasan nila. Siguro po, Sen. Or sa mga kagamitan, sa mga private. Eh mas mahal din naman. Ang kahalin tulad nito actually mga kababayan ay yung free tertiary education natin na may libreng tuition pero flat rate ang binibigay para sa kada estudyante. Nagkaroon ng kasunduan ng mga eskwelahan noon, nawala na ngayon na hindi pwedeng baguhin ang tuition fee. Kasi ang problema mo, nangyayari na ngayon yan sa mga eskwelahan, problema na rin din sa hospital ngayon. Iba-iba ang bayad sa kwarto, sa laboratory, sa x-ray, hindi ba, sa gamot, iba-iba presyo eh. Pero yung PhilHealth, isa lang ang presyo. Laboratory man yan sa private na sosyal, sa public hospital na hindi, x-ray man yan, isa lang ang presyong babayaran ng PhilHealth. Yakap program man o under the UHC talaga na walang pinagkaiba. So pag nagpunta ka sa private, hindi ka masi-zero balance billing dahil yung singil nila mas mataas. So may kailangan ka pang ibayad. So halimbawa, magkano x-ray doc na binabayaran ng PhilHealth? Alam mo ba? Kung hindi ako nagkakamali sa mga 200, 150 to 200. 200 pesos. Kung lang, 200 pesos. So, pag nagpunta ka sa public hospital, ang x-ray doon, 200 pesos, wala kang babayaran, sagot na ng PhilHealth yun. Apo. Pero pag nagpunta sa private hospital, tansingin na lang sa x-ray, 500 dahil nga social Yes, eh. Sen. Apo. Covered ang PhilHealth din 200, kailangan mo pa maglabas ng 300 para makapagpa-x-ray ka dun Yes, sa sir. private hospital. Kaya sinasabi nila, hindi naman totoo yung zero balance billing eh. Oo, hindi totoo. Sa pribadong ospital. Maliban na lang yung pribadong ospital, tumatanggap ng PhilHealth case rates lang Apo. sa mga indigent. Apo, Tama ba yun, Sen. Doc? Meron yan. Kumbaga, may mga private hospitals na PhilHealth only, kumbaga yung tinatanggap din ng mga pasyente. Pero ang problema din naman doon, paano kung doon sa probinsya mo o sa LGU mo, wala yung makinang kailangan like CT scan, MRI. Ang meron lang noon yung private hospital. Di paano na? Saan ka pupunta? Pupunta ka pa ng Maynila. Di ba? Ang problema, ang taas naman ng single ng private hospital para mabawi niya doon yung MRI na binili niya. So yun yung gap tingin ko na kailangan hanapan ng solusyon at matulay ng pamahalaan para sa gayon yung available na mga serbisyo na nasa private hospital at wala sa public hospital sa mga lalawigan, mabigay natin sa ating mga kababayan. Ang tanong, paano mo nga mabibridge yung gap na yon? At paano may iwasan yung pang-aabuso? Balik tayo, sa level mo, Ma'am Agnes, sa level ng BHW, yung Magna Carta ay naprubahan ng Senado pero hindi ko alam kung maaprubahan talaga at may implement yan. Ang issue po kasi sa mga BHW natin, wala po silang sweldo. Tama po ba? Yes, Hindi yes, sila sir. permanenteng empleyado ng barangay man o ng munisipyo. Yes, Sen. Honorarium lang po ang tinatanggap nila. Nagre-range yan ng, depende sa kung maliit yung barangay, minsan 500 isang buwan ha? Hindi, Sen. Before, Sen, dati bago lang akong BH, 800 lang per month ako, O, Sen. 800. Everyday papasok ko noon. 800 per month hanggang siguro pinakamalaki ngayon sa probinsya, mga probinsya, siguro mga 2,000 o 1,500 isang buwan ha? Meron, Sen. Hanggang ngayon, meron pa, di ba? Opo, Sen. Meron po. So, hindi sila lumalabag sa minimum wage law dahil hindi naman wage eh. Kasi Hindi hindi talaga, sila sir. empleyado kaya honorarium ang tawag. Opo, Sen. Ang pangalawang problema ng BHW, wala silang security of tenure. Yes, Sen. Ibig sabihin nun, kaya nga barangay health worker, BHW. Pag nagpalit ng kapitan, o pag nagalit sa iyo yung kapitan, o pag hindi ka sumunod sa kapitan, Opo,
O pag sinuportahan mo yung kalaban ng kapitan sa nagdaang barangay elections, Yes, sir. tatanggalin ka. At kung ano man yung training, kaalaman mo, kabisado mo na yung barangay, kung anong sakit ni lolo, ni tiyo, ni tiya, kung ano yung eksaktong gamot na kailangan niya, na kung kailan siya madalas nahihilo kapag gagaling siya sa Yes, kung sir. saan, lahat yung karanasang yon Wala. mawawala na. Yes, sen. Totoo At kung yan. sino man yung pinalit ng kapitan, magsisimula uli sa simula. Yes, sen. Siya ulit yung ititrain ng LGU. So gagastos naman ng pamahalaan, Yes. i-train na naman siya. Opo, sen. Yun yung hindi nakikitang gastos ng gobyerno sa pagtitipid niya dahil ayaw niyang bigyan ng sweldo at security of tenure ng Yes, BHW. sen. Opo. Tamo, nagkakasundo kami na yun ang problema eh. Pero, Totoo po yun, Sen. Kasi yun yung nararanasan ko as BH. Hindi lang ako, siguro ibang BHW, ganun din po yung nararanasan nila. So, although, like kaming everyday nagjo-duty, pag may mga kalimdad, so kami yung unang tinatawag. kayo na yung pinaka-frontliner. Yes, Sen. Diba? Opo, totoo yan. Lalo na nung COVID. Yes, Sen. Totoo yan. Pumupunta kami sa mga pasyenteng positive. Nagkakabit kami ng oxygen. Kasi kami tinatawag para puntahin yung pasyente, i-monitor. 24 At wala hours silang yan. insurance. Wala Totoo silang yun, Sen. GSIS. Wala Wala. silang HMO. Wala po, Sen. Wala, di ba? Wala po. Lalo na nung COVID. Yes, Sen. Pero maliban doon, ano pa ibang hamon ang kinakaharap ng BHW? O tulong man na ibigay ng Universal Healthcare sa BHW? Dahil UHC, tulong sa pasyente yun eh. Paano doon sa mga healthcare workers tulad ninyo? Siguro, Sen, yung din sa yakap, Dok. Nag-a-apply din kami sa yakap. Although pag kami nagkakasakit, ginagamit din namin yung yakap. Yun lang Pero po yung... tulad ng iba din, walang pinagkaiba. Opo. Kumbaga, walang dagdag na pagkalinga yung gobyerno. Wala, Sen. Sa Wala, mga di ba? BH, opo, wala po. Kung ano yung natatanggap ng ibang mga indigent, ganun din po kami, Sen. Wala po yung talagang parang kami na medyo angat kami kasi as BHW kami. Wala po, Sen. Pantay lang yun. Kaya, Ano po, Sen? walang espesyal na Wala po, pagtrato. Sen. Wala po. Ang San Mateo bilang isang syudad, lahat ng barangay konektado na ng kalye. May kalye na sa lahat ng barangay. Meron na rin, Sen. So pag may nagkakasakit o may emergency, may na-aksidente, madaling mapasok yung mga barangay at magpadala ng ambulansya, gano'n-gano'n. Meron naman, Sen. Di ba per barangay may ambulance? Hindi yan sa lahat. Hindi yan. Hindi yan sa lahat. Hindi sa lahat. Ay, sorry, Sen. So, ang San Mateo City, kada barangay may ambulansya. Yes, Sen. Yung ambulansya nyo, yung ambulansya talaga o parang yung high ace, parang yung van o pick up o Yung ano? iba, ambulance po talaga. Yung iba, yung high ace, yung L3. Ganun. Yung L3. Apo. Na may tatak lang, may wangwang, may oxygen, Apo, may ganun, ganun. Sen. Apo. Kumpleto lahat ng barangay? Sen, Ako, meron. kaya Maunlad na syudad na talagang... Meron, Sen. Maunlad na Opo. syudad na talagang... Barangay San level. Mateo. Ang San Mateo eh. Alam ko ginawa din yan sa ilang mga lalawigan tulad ng Pampanga. Alam ko ginawa na lang pero hindi yan nagawa sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Province, apo. Kasi may mga probinsya ka na may isla. So ang kailangan mo, ano yung ginawa natin noon, Doc? Sea ambulance. Sea ambulance. May mga barangay ka pa na liblib talaga na wala pang daanan, wala pang wala pang kalye. So may ambulansya man yung barangay, Useless. aanhin nila. Apo. Di ba? May mga barangay na nasa bundok na hindi pa rin talaga nakakonekta ng kalye. O may yung mga bahay nila ay nasa mga sitio, wala sa sentro, na wala pa rin kalye. At least sa mga syudad, kaya na talaga yun. Pero halimbawa, sa atin sa Sorsogon, issue pa rin yun kung paano mo madadala sa pinakamalapit na lunasan ang sino mang nasakuna, na aksidente, inatake, nagkasakit. Hindi ba? Hamon pa rin yun, Dok, ano? Diyan napapasok ngayon yung kung naalala mo sen, noong time ng COVID, napatibay natin yung referral mechanisms. So yung COVID natin, diyan actually na-strengthen kung paano yung communication between ang DRRMO, ang RHU, yung mga hospitals po natin para kung meron na ngailangan sa time, kahit sa outskirts or sa GIDA, madaling madala sa nearest infirmary or district hospital or even sa provincial hospital. Challenging, tama. No? Pero currently po, mayroon na po rin tayo mga ambulansya sa bawat munisipyo. Nabigyan na ng current governor po natin, si Governor Amor. Lahat na rin po natin ang mga hospitals natin, kompleto na rin po sa ambulansya. Nag-distribute din yata ang pamahalaang nasyonal sa kada munisipyo. I think they were able to complete it last mga 2 weeks ago na nabigyan na ang kada syudad at munisipyo ng karagdagang ambulansya. Mas marami dun sa mas malaki, isa yata sa maliit. Parang ganun. Meron na rin. So, umambag din ang national government doon sa layuning yun. Ang sinasabi na referral system ni Doc Chacon, mga kaibigan, ay depende sa karamdaman mo. Kaya na dapat ng BHW yan. Kaya na dapat ng Barangay Health Center yan. Kaya na dapat ng RHU yan. Hindi na kailangan dalhin sa primary o secondary hospital mo. Para hindi sosobra yung pasyente dun sa mga hospital na dapat tumakalinga sa mas mga komplikadong sakit. Maliban na lang, nalala mo, Doc, kung yung aksidente
aksidente nangyari sa malapit doon, syempre dali mo na sa katabing ospital. Kahit na secondary, kahit na level 2 yan o level 3. Dahil nandun ka na yan, pangit naman, dali mo pa sa mas malayo. Di ba? Pangalawa, pinagbawal din namin yung paggamit ng ambulansya ng walang pasyente. Inaabuso kasi yan eh. Porket may wangwang, walang traffic, kahit walang pasyente, gagamitin ng kapitan, gagamitin ng kung sinong empleyado ng munisipyo ng syudad, papunta sa kung saan, pag kailangan, wala na. Nagpasading po kami ng batas at ordinansa na pinagbabawal yan na medyo may konting kaparusahan para maiwasan. GNPS din namin yung mga ambulansya namin at emergency vehicles para alam namin nasaan ba sila at any given point in time. Para malaman namin na kung sino yung pinakamalapit, maaring ambulansya ng kabilang barangay, bagaman yung aksidente nangyari sa kabilang barangay, pero mas malapit yung ambulansya na nagkataon. So yun ang tatawagan. Para yung pag-responde ay mas mabilis. At isang natutunan ko rin na baka matutunan din ng ating mga kababayan. Nakita namin ito sa Davao. Ginawa ito in conjunction sa Davao Light, yung parang Meralco nila doon. Sa probinsya kasi walang address. Ang address sa probinsya, barangay lang. Di ba? Barangay lang. Meaning, saan ka nakatira? Sa kaso ko, Barangay Buhatan. Sorsogon. Walang mga kalye naman sa loob ng barangay. Wala namang pangalan yung mga kalye, mga eskinita. Wala namang pangalan yun eh. So, ang tanong, paano ka mahanap ng emergency medical team kung may aksidente, sakuna o inatake? Ang ginawa nila doon, na sinubukan din namin gawin sa Sorsogon, ginamit namin yung poste ng Soreco o poste ng Davao Light. Dito, poste ng Meralco. Pero may mga kali sa Metro Manila kaya hindi kailangan eh. Pero sa mga probinsya, hindi may kakaila, na ang distansya ng dalawang poste, hindi pwedeng lumampas ng 50 meters yan. Less than, depende kung ano yung terrain. So, nilagyan nila ng numero at may numero naman talaga ang kada poste ng electric cooperative po ninyo at nilagay nila yung numero doon sa electric bill, malaking numero doon, para alam nila na pag may nangyari aksidente, humanap sila ng poste, bigay nila yung numero ng poste at malalaman na nung DRRM kung nasan ka within a 50-meter radius. Kasi nga, wala namang number 10 Kitanlad, di ba? Wala namang street eh. Wala namang nasa pasilyo sa kanan sa purok ganto. Ang hirap naman nun, di ba? Pero dahil may kuryente na nga, halos lahat ng mga lilib na lugar, within a 50-meter radius, kaya ngayon. Paano mo malalaman kung yung address mo? Gamit yung poste ng electric cooperative ninyo. Nakalagay dapat sa bill, dapat i-ordinansya yon, na may malaking numero ng poste kung saan pinakamalapit yung bahay mo. Ngayon kung nagkataon na nangyari yung sakuna, mamalayo sa bahay mo, edi maghanap ka ng pinakamalapit na poste. Edi ibig sabihin, mahanap ko na lang. GPS, may location yung kada poste. Okay, balikan natin ang yakap. Ito yung sinasabi mo, Doc, Ma'am Agnes, na preventive care, preventive medicine, ika nga. So, 1,700 pesos ang binibigay ng PhilHealth dyan kada taon, kada tao. Paano nila o saan nila ma-avail yan? Una, sabi mo, kailangan nila mag-register. Register saan? Ang enrollment ito is enrollment sa PhilHealth mismo, Sen. No? So, Paano nila gagawin yun kung nakatira sila sa malayong lugar? dito na pumapasok ang malaking role or layunin ng BHW Apo. or ng RHU po para mabalita sa kanila na may ganitong programa ang PhilHealth. Diba pa paano yung proseso na ginagawa natin? Sa amin po kasi sa center namin, may form kami kung tawagin namin is WA. So dun sa form namin, tatanong namin kung may PhilHealth sila. Then kung sinabing meron, kung gusto nila mag-avail ng yakap, so dadalhin namin sa pinaka-super health namin kasi meron kami dong yakap PhilHealth. So pupunta si patient doon para mag-enroll ng yakap. Ganun po yung ginagawa namin. Apa. Ba't niya kailangan mag-enroll ng hiwalay pa sa yakap kung PhilHealth na siya? So magpapa-enroll uli? Hindi naman. It's ano Hindi. parang matching siya. Diba? Kung saan facility siya, sir, ma-accredit na Ng yakap. ng yakap. Ng yakap. Kung saan siya pupunta para sa yakap. No, pero ang problema ko ano, Doc, so nakatira siya sa malayong liblib na barangay, dadalhin mo siya sa health center, dadalhin mo siya sa RHU Yes. na hindi kailangan nasa parehong barangay, bago mo siya dalhin sa... Sa RHU. Sa RHU. Pwede na siyang i-treat doon eh. Opo. Kasi doon na siya Hindi, pwede. saan siya mag-register, Doc? Doon, Doon na, sa RHU yun. RHU na. Sa RHU. na yung Apo, sir. mag-register para sa kanya. Para sa yakap. Kailangan magpunta siya mismo? Yung patient po, para Paano ma-register. pag Kasi hindi may- siya makapunta? Sabi mo, applicable yan sa buong pamilya. Asawa, anak, ano yung buong pamilya, pupunta sa RHU, mag-register sa yakap? Kailangan meron kasing first patient encounter muna. Encounter. Hindi siya kailangan sa doktor. Opo. Pwede siya sa trained personnel ng RHU. Pero kailangan meron talagang first patient encounter So, sa yung buong bawat pamilya? Yes po. Paano pag hindi pwede yung nanay, hindi pwede yung tatay, ang pwede lang yung nanay at yung dalawang anak, hindi pwede yung dalawa pang ibang anak at yung tatay? Ayun po. Kasi ini-encourage ng PhilHealth na dapat talaga
makita. Sa Okay lang, RHU. pero pwede bang hindi sila sabay-sabay magpunta? Pwede? Pwede. Pero meron dapat face-to-face pa rin. Face-to-face. Kasi hindi pwedeng, halimbawa yung nanay lang, i-register yung Opo. lahat ng family members. Hindi po yun pwede. Kailangan nandun po. Alam mo, yun yung isa na kailangan natin hanapan ng paraan. Dahil yan yung isa nagpapahirap, nagpapatagal, di ba? Pero kailangan mo rin iwasan na magkaroon ng dayaan. Yes. So, Kasi pwedeng yun yung sinasabi ko kanina, kailangan natin mahanapan ng tulayan Opo, sir. kung paano mapadali. May mga programa tulad sa Sorsogon po na ang may team na pumupunta mismo sa barangay. Yung team na to, yung kalusugan team ay pupunta sa barangay Opo, Dok. para kung meron man silang makitang pasyente doon na hindi pa nakaregister sa RHU na yakap, Apo. pwede nila po yung tulungan na ma-register doon sa RHU. Sa barangay, hindi sa kada sityo. O alam na pupunta sa barangay para yung nasa kada sityo ay bumaba na sa barangay. Kahit sa sitio, kahit sa household level, kumbaga, pwede nilang tulungan ma-enroll yung Doon pasyente. mismo, on the spot. Yes po. Hindi na kailangan magpunta sa RSU. Eventually, pupunta pa rin. Sa RHU pa rin, Dok. Opo. Kasi Bakit? sa amin po talaga RHU po, Dok eh. Doon po talaga sila nag-a-apply pag... Hindi, doon namin- nagpunta na nga yung medical team doon sa barangay eh. So nakita na ng doktor. Oh. Siguro, Dok, sa ano nyo, Dok. Sa Sorsogon kasi Sa medyo Sorsogon. Hindi magawa yun halimbawa sa inyo. Sa amin Mga kasi po, Dok, sa amin po sa amin, Sen, minsan po talaga sa RHU po talaga, doon nare-registered pag sa yakap. Yung kung sino lang Hindi po yung... pwedeng, kumbaga, imbes na papuntahin mo sa bundok, dali mo yung bundok sa tao. Yan, di ba may ganun? Kung ayaw lumapit ng tao sa bundok, dali mo yung bundok sa tao. tao. Minsan, Sen, halimbawa si patient po may sakit. Doon pa lang nila naiisip na magpa-registered sa yakap. Eh, paano siya pupunta sa RHU? May sakit niya eh, masama ang katawan, masama ang pakiramdam. Oh, Yun nga, Sen, minsan ang problema eh. Pag minsan si patient may sakit, halimbawa si patient may sakit, so mahal ang gamot. So nalaman nila si yakap. Magtatanong sa aming mga BH, saan pwedeng mag-register ng yakap? So sasabihin namin sa kanila kung saan sila so doon pwede. pa lang. Opo, Sen, ganun Bagaman po. alam nila yung yakap, Kapag may karamdaman na si patient, doon pa lang yan sila talaga, magtatanong. Normal yan sa tao pa naman. Normal yan. Ikaw din siguro gano'n eh. Ayaw mo mapatingin, di ba? Pag wala ito. Next week Yes, lang, sir. wala lang ito, di ba? Pag mga Yes, sir. 2 linggo na o 2 buwan lang nandyan pa rin, doon ka pa lang, hoy, samahan mo ko. Although alam naman nila may yakap, hindi kagad sila mag-apply Sen. Na, ay may yakap, kailangan ko mag-apply kahit wala akong Oo, pero sakit. sa kabilang banda, dapat padaliin din naman ng gobyerno. So, dapat makahanap sila ng paraan kung paano mapadali ang registration. Kung ngayon ganito, baka naman sa mga hindi malayong hinaharap, medyo dumali-dali na yung proseso ng Okay, sir. pagpapa-enroll. Kasi Apo. Sen, di ba naalala mo nun, doon sa bago magkonsulta, ang enrollment, ayaw tayong payagan na. Ginawa natin ulit. Ayaw tayong payagan na. Kumbaga, gagawa tayo ng concert or gathering. Pag may concert o may pagtitipon, maglalagay na kami ng doktor sa entrance para na-check up na siya. Para medical pwede consultation. na i-register Libreng. natin yan, no? Okay, so, Pero Diba? ngayon, Apo. Sen, pinapayagan na. Actually, ina-encourage ngayon ng PhilHealth na. Naisipan namin yun noon, hindi kami pinayagan. Hindi Pero daw Dok, counted. parang minsan Ngayon, nangyayari pwede na yung na. sa libreng consultation, yung pag mga may medical mission. Ngayon, pwede na. Apo. Hindi, pero pwede nga, may concert, may pagtitipon, maglagay ka ng ilang lamesa dyan na nandun na yung mga doktor at nurse mo, na yung mga hindi pa registered sa yakap, pwede magpa-register doon, na nakita na rin ng doktor at nakonsulta na. Sabay na, di ba? Gusto mo, libreng pa concert pa nung syudad, libreng pa concert pa nung LGU, hindi ba? Tapos, ang entrance lang, dadaan ka dapat doon. Apo. Oh, bakit Libreng hindi? register, Para libreng ma- registered na sa yakap, di ba, Sen? Di ba, nakapanood na ng concert, nag-enjoy na, nakarehistro pa sa Nakarehistro yakap. sa yakap. Hindi, may mga paraan nga sana. Sana yun ang maisip ang mga paraan na mapalawig pa yung coverage ng programa ng yakap. Opo, Sen. Dapat nga ganun. Hamon pa rin hanggang ngayon ang zero balance o no balance billing. Dahil yung sinisingil nga ng kada ospital, iba-iba. Yes, sir. At yung case rate ng PhilHealth ay fixed sa pangkalahatan, across the board. At alam mo ba ang binigay sa aming rason ng PhilHealth nung pinatawag at halos inaway namin sa Senado yan? Kasi daw, mahigit 7,000 yata yung iba't ibang case rates na by the time matapos nila, taon na rin ang kailangan bago nila ma-update daw yon. Kaya daw ganun katagal. Ang simpleng sabi namin sa kanila, ba't di nyo taasan base sa inflation? Every 2 years, taasan nyo ng let's say 5%. O every 3 years, taasan nyo ng 10%. So hindi mo na kailangan mag-compute ng kada case rate. Ilan nga ba ang case rates, Doc? Mga 7,000 nga ba? Basta madami. Marami yan. Kasi pwedeng medical yan or Hindi lang. na-operahan. Lagnat,
na walang ubod sipon, lagnat na may sipon, lagnat na may ubo, lagnat na may sipon at ubo. Hindi ba parang iba-iba yun eh? Hindi sa ICD. Di ba? Pneumonia. Ang iba-iba eh. So imbis na isa-isahin mo nga yun, abuti nga naman talaga ng siyam-siyam. Maliban na lang kung may AI na may kaya doon. Kaya nang gawin yun. E di, i-across the board mo na lang kung 20 pesos yan this year, after 2 years, 3 years, dagdagan mo ng 10%, 22 pesos na. Di ba? Di, automatically, yung 7,000 case rates na yun, applicable na agad. Pero hindi rin nga pwede, Doc, na sa private mas mataas ang binabayad at sa public mas mababa ang binabayad. Dapat pareho yun eh. At in terms of case rates naman, Sen, in PhilHealth, nag-adjust rin sila ng mga amount or kumbaga yung reimbursement or case rate Kulang amount pa rin nga lang. Yes. Meron ng adjustment pero kulang pa. Pero dito papasok yung mga magandang government assistance rin naman tulad ng DSWD, MAIP, AX. AX, CSO, even sa assistant ng LGU. Yan yung sinimula noon sa mga malasakit center. Nalala mo, Doc? Yes. Kumbaga yung on top of PhilHealth, merong mga additional financial assistance. Pero lahat yan galing naman sa gobyerno, Doc. Ba't di na lang pag-isahin? Parang no balance billing na lang talaga siya. Hindi ba para? Actually, parang Kesa pipila ka pa sa PCSO, pipila ka sa PAGCOR, pipila ka sa Yes, sir. AX ni Mayor, ni Gob, ni Kong. Hindi ba? Ba't di na lang? Parang na-mention siya recently na mawawala na yung maipip, ilalagay na yung pondo sa PhilHealth. Yan po yung isa sa mga narinig ko lang. I'm not sure kung Naalala mo dati, Doc, yung dialysis na binibigay, nagsimula tayo, ilan lang kada taon? Mga 50 plus treatments a year na halos kulang-kulang isa lang kada linggo. Samantalang kailangan ng pasyente, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ngayon yata higit na ron. nag-adjust na. Tsaka mas mataas na yung Dumadating case naman rate. tayo doon eh. Pero di ba ang baga lang bago makarating doon. Sinasabi ko sa dami ng pondo ng PhilHealth, kayang gawin yan. Ang kulang lang talaga, dagdag malasakit pa sa mga namamahala ng PhilHealth na talagang pabilisin yung rollout ng programa para mas maraming makinabang sa lalong madaling panahon. Kasi ngayon, Sen, meron tinatawag na DRG or Disease-Related Grouping. Hakbang to ng PhilHealth na ito na mapunuan bawat sakit ng pasyente na kung na-operahan man, tapos may hypertension, may UTI. Kung ba hiwa-hiwalay, ay ipapagsama-samahin yung charges doon. Depende sa sakit na nakukuha ng pasyente. Pag-aaral to na eventually makover talaga ang bawat gastos sa bawat sakit nun. Disease-related. Hiwa-hiwalay yun. Opo. Kumbaga, Hiwa-hiwalay na singil yun sa iisang Sa pasyente. isang pasyente. Sa iisang pagkakakonfine. Yes, yes. Tama. Ganun na yung Ganun naman talaga eh. Di ba ganun naman talaga yung nangyayari, Doc? Na dikit-dikit yung sakit eh. Ang ginagawa ngayon, meron first and second case rate, kumbaga. Yung Kumbaga, huli, wala na. Kumbaga yung mga susunod, hindi na mako-cover. Usually, yung first and second case rate yan. Ngayon, sa DRG, posibleng makover na lahat ng mga sakit, Sakit, na, no? na Hindi lang, ang problema din sa PhilHealth noon, ewan ko hanggang ngayon, yung mga RTH natin, yung mga return to hospital, alam mo yun. Pag magkamali lang ng isang letra yung pangalan mo, kung yung Agnes mo na AGNES naging AGNIS, denied na yung claim ng PhilHealth dahil hindi Yes. ibang tao to. Nagkamali lang yung birthday ng spelling o ng numero, babalik na rin yun, RTH na rin yun, return to hospital at kumbaga, binigay na nung public hospital yung serbisyo, hindi sa babayaran ng PhilHealth. At pag hindi mo na correct sa loob ng kung anong 2 linggo ba? O 60 days, wala na yon, bad debt na yon. Hindi mo na masisingil pa sa PhilHealth yon. Yun yung isang kailangan luwagan din naman ng PhilHealth. Again, while at the same time preventing fraud. Para naman hindi nalulugi yung mga pampublikong ospital lalo na at yung mga pampublikong doktor at nurse natin na merong napapala doon sa PhilHealth o nabibigay sa PhilHealth. in that note kasi actually, dapat patibayin din talaga ng hospital yung claims processing. Apo. Sa atin sa Sorsogon, kung naalala mo, Sen, tinutukan natin yun. Up until now. Ngayon, Sen, ang transmittal natin, 1-2 days. Transmit na sa claims. Ha? Ganun na O, tamo. ka-efficient. After Ay, kamusta yung RTH natin? RTH, very low na lang, Sen. Actually, yung bayaran nga, usually a month nababayaran rin tayo ng PhilHealth. Ganun kabilis na. Ang bilis. Kasi kailangan talaga, I mean, depende rin talaga sa handling ng hospital yan, ng PHO. Kailangan talaga tutukan na mabuti yung claims processing para yung balik sa government, mas mabilis din. Mabilis Kasi yung kung proseso. mabilis yung balik, kung bumabalik, may serbisyo ka pa rin masusukli uli sa tao na mga kailangan sa serbisyo natin. Opo, sir. Ano ba yung Totoo mga programs, Sen, na currently or balak gawin ng gobyerno para mapa-improve or mapaganda pa ang universal healthcare po? Ang problema mo, kapapalit pa lamang ng bagong DOH Secretary. Mukhang may issue na naman sa bagong DOH Secretary. Baka mapalitan daw uli. Hindi ko alam, hindi ko kabisado. May problema ka na nga sa sistema. May problema ka pa sa tao. So, sana sa lalong madaling panahon maresolbahan yon. Pero ang good news naman, hindi kulang ang pondo ng PhilHealth.
PhilHealth. May sapat na pondo ang PhilHealth. Sistema lang talaga dapat ang kailangan ayusin para mas mapalawak yung coverage, mas mapataas ang case rates, mas maraming makapag-avail na pribado, pampublikong ospital o healthcare practitioners. Lumawak pa at lumaki pa yung yakap na pondong binibigay sa preventive healthcare. Dahil ulitin ko, malayong mas mura na magbigay ka ng pang-high blood na gamot kesa operahan mo kapag ka inatake na. Malayo at malaki ang kaibahan nun. Sa'yo, sa panig mo, Agnes, paano natin may improve pa sa level ng BHW ang implementasyon ng universal healthcare, ng YAKA program at ng zero or no balance billing? Siguro yung mga outpatient, emergency, dapat sa mga simpleng hospital na lang siguro sila. Sa mga rural health na lang na yung mga simpleng Yun yung sinasabi ni Doc na referral system. Apo. Huwag nang dalhin dun Sa sa, malalaking city hospital. hospital Apo. kasi minsan lagnat lang. Apo. Nandun pa, kaya naman na yan Ng ng rural RHU eh. health, ng Kaya na nga RHU. rin yan ng barangay health Apo. center minsan eh, di ba? Doon na lang sila magpa-check up. Malayo at maraming away ang pinagdaanan namin ni Doc Robin niya noon dahil Apo. kailangan mong tumanggi. Kailangan tanggihan nung level 1, level 2 hospital yung mga simpleng kaso eh na minsan hindi maintindihan ng tao. Dapat mapaunawa natin sa kanila na tinatanggihan kayo dito para yung mas komplikadong sakit kung kayo man yung magkaroon nun ay ma-accommodate pa rin namin dito. Apo. Kasi yung simpleng sakit, kaya naman na eh. Ng mga Sa RHU. Barangay Health Center o sa RHU. Apo. Marami kaming pinagdaan ng away, iso at intriga nun bago namin unti-unting napaunawa. Hanggang ngayon, marahil meron pa rin konting ganun eh. Yes, Sen. Pero hamon talaga yun, Agnes. Opo, sir. Hamon talaga yun na mapaunawa sa tao yun. Na dito ka, hindi mo na kailangan magpunta ron. Yes, Sen. Simpleng sakit, hindi mo na kailangang dalhin sa mga malalaking hospital. Kung kaya naman ng RH yung gamutin, doon na lang sila. Pero yung kaisipan parang gano'n Yun din. nga, Doon ako sir. sa private, di ako sa public. Mas Yun nga. malapit yung public, libre yung public. Di ba? Mas Yes, magaling sir. pa minsan yung doktor sa public. Doon pa rin nila sa private. Private. Gusto kung saan mas magastos. Yun nga, Sen. Ang kaisipan talaga ng tao. Hamon na sa ating lahat yan na maituro, Opo. mapaunawa, at mapaintindi na sa benepisyo din yun pag dumating yung panahon na may malubhasang karamdaman. Ikaw, Doc, ano pa pwede mong gawin? Ano pang gusto mong gawin o pangarap o layunin para ano pang pwedeng magawa? Ika nga. Kasi sa province namin, hindi naman sa paghambog, kung pagyabang Sen. na sa Sorsogon. Kasi medyo, since nung time mo, Sen, up until now kay Govamor, medyo kumpleto ang gamot. No? So yung zero balance billing, Nabil. nagagawa po namin. No? Ang challenging lang sa pag-comply sa zero balance billing is syempre kailangan kitain rin yun ng Ospital. Ospital. para may balik and may Apo. pambili ulit. At No? para mapagpatuloy yung serbisyo. Sir. Yan. Servisyo. Sa mga hospital kasi ng Sorsogon, wala naman kaming copay, kumbaga. Walang babayaran talaga yung pasyente. Ngayon, kung sumobra sa PhilHealth, yung gastusin dun sa pasyente na yan, Pasyente. losses na yun lahat. No? Losses na yun. Unless kung merong maipip or maip na pwede namin dun i-charge, kumbaga. MAIP, AX, PSPCSO o PAGCOR. Yung parang sa malasakit nga. Noon. Ngayon, kung may pondo dun, sa pwede pang pagkunan ng financial assistance, okay, Apo. may balik ang government. Kaya lang, may mga times na walang ganung balik or walang... Kaya nga dapat ayusin na lang yung case rates, Doc. Dapat yung case rates na, hindi na yung maraming pang balik-balik ba, maraming pila, maraming dokumento, maraming forms na filapan. Ayusin mo lang yung case rates. Itaas mo lang yung case rates sa mas makatotohanang rates. Hindi yung masabi lang na may nabigay. So, yan po yung magandang magawa. No? Ma-cover, kumbaga, ng PhilHealth yung ginastos sa pasyente. So, doon napapasok yung nabanggit ko na DRG na sana eventually ma-implement ng PhilHealth po. Or at least yung cost. Hindi man yung may kita, bumalik man lang yung cost. Di ba? Yung gastos. Gastos. Bumalik man lang yung actual na gastos. Wala mang kita o may konti mang kita, basta importante, wag bumaba dun sa cost, dun sa gastos. Listen, yung goal natin sana, I mean, sa Sorsogon kasi konti na lang, self-sustaining na. Naalala mo kasi na ang plan natin nun is LEE. Pero hindi naman ganun. Pero at least maging self-sustaining kung maganda yung PhilHealth. Komplikado kasi yung economic enterprise, Doc. Eh. Pinag-aralan namin dati yun. Eh. Pero sa ngayon, Sen, hindi man tayo economic enterprise. Pero self-sustaining na halos yung government hospitals natin dahil sa Lalo na PhilHealth. kumpara sa pinanggalingan natin, Doc, kung maalala mo. Laking abono talaga yun. Pikit matang abono lang talaga. Ngayon, hindi pa sa nasa puntong kita, pero hindi na ganun kalaki yung lugi. Kasi sa dulo, serbisyo publiko naman to eh. Hindi naman to parang pribadong ospital na kailangan
kailangan kumita eh. Anyway, mahaba pa po ang usaping to kaugnay sa Universal Healthcare. Mahaba pa po ang usapin to kaugnay sa mga benepisyong dapat natatanggap ng ating mga barangay health workers. Gayun din, yung dapat nating tahaking landas at mga problemang dapat matulay at maitawid tungo sa pinapangarap at mithi nating lahat na totoo, makatarungan at pangkalahatang pagpapatupad ng Universal Healthcare para sa kapakanan ng lahat ng ating mga kababayan. Bago tayo magtapos, magkokonting trivia lang ako. Alam niyo ba kung bakit Singapore ang isa sa pinakamakapangyarihang passport sa buong mundo? Ang ibig sabihin ng makapangyarihang passport ay dahil mas maraming bansa ang hindi na nanghihingi ng visa kapag ka ikaw ay may Singaporean passport. Pasok ka na agad. Ang pangunahing rason kung bakit ganun yan ay dahil sa malakas na healthcare system ng Singapore. Nabanggit ko nung simula, Doc Robbie, Ma'am Agnes, na ang saklaw lang ng PhilHealth ay kapag ka ikaw ay nagkasakit sa Pilipinas. Ang healthcare system ng Singapore, saklaw lahat ng Singaporean saan man sila matagpuan sa mundo. Kaya kung nagkasakit ang isang Singapore national saan mang bansa sa mundo, sagot ng healthcare system nila. Kaya hindi pa bigat ang Singaporean national saan man siyang bansa magkasakit o maging biktima ng sakuna o anumang aksidente. Kaya hindi na kailangan ng visa kasi hindi sila pabigat. Yun actually ang rason. Hindi dahil wala silang terorista, hindi dahil doon. Dahil sa malakas na healthcare system nila. So, kung dumating man tayo sa puntong yan na kaya nating alagaan yung ating mga kababayan saan man sila matagpuan sa mundo, marahil isa na rin sa magiging makapangyarihang passport ang Philippine passport. Lalo na sa dami ng OFWs natin, mas madali para sa kanila na mga ibang bansa, umuwi, bumalik, maghanap muli at bumalik uli nang hindi kasing hirap tulad ng dinadanas nila ngayon. Anyway, ang trivia lang po yan. Sa muli, babalikan namin ang usaping ito dahil hindi pa ito tapos at mahaba pa tulad ng sinabi ko. Kaya maraming salamat, Doc Robbie. Nice seeing you again. At maraming salamat, Ma'am Agnes, sa pagbahagi mo ng iyong karanasan sa San Mateo. At sa muli, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Cheese Whiz Usapang May Laman, hanggang sa ulitin po. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.